Guys, sa alanganin ang ilang senador, partikular ng majority bloc, hindi nawawala ang mga alingasngas ng panibagong kudeta. Lalo't ang isang miyembro ng mayorya, posible pang makulong habang ang isa naman ay nagtatago. Live mula sa TV5 Media Center, nasa... Magandang araw sa lahat sa mga ka-Duterte sulid, mga idol! Itong sinasabing kudita ni Julius Babaw ay hindi ito kudita ng mga sundalo na parang akala mo may mag-aaklas. Hindi ganon mga idol. Ang ibig sabihin dyan, pagpapalit ng liderato. Kung ang majority makarecruit pa ng iba yan, galing dun sa majority, ayun, magkakaroon ng leadership change sa tinatawag. Ayun, ayan ang term dyan sa Senado, itong kudita na sinasabi nila. Kaya huwag kayong magulat. Kasi nga, paubos at paubos na ang majority. Kinasuhan na sila lahat. At mas, naku po, alam naman natin to ay pagdating dyan Senado ay talaga namang naninigurado sila. Alam naman natin itong mga anti-Duterte dyan, marami dyan, nagsanib puwersa ang pula at saka itong dilawan. Ay, naku po, tuloy natin itong balita na to. Frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, anong update sa Senado? Lalo't numinipis na ang mayorya? Julius, alam mo, never say die at hindi talaga nawawala ng pag-asa ang mga taga-minority bloc dahil Never say die. Ano yan? Hinebra? Ay, naku po. Never say die talaga sila doon kasi once makapasok ang Duterte, mananagot sila. Maraming mananagot. Kaya sila, takot yan sila bumalik ang Duterte. Huwag nilang sabihin never say die. Ano yan? Pabida? Eh, nako po. Eh, kinasuhan na nga lahat sila eh. Sabihin na nila, saktong-sakto, timing na timing. Ay, grabe talaga to. asa pa rin sila na ilang mga senador mula sa majority bloc ang posible nga raw mag-over the bakod o lumipat sa minority Yun. bloc. Katunayan, itong darating na weekend, Julius, may kakausapin daw ang minority na 2 senador mula sa majority bloc at umaasa sila. Yun, yung dalawang sinasabi nilang meron silang gustong i-recruit. Ay nako po, baka itong dalawang magkapatid na bilyar yan. Kasi alam naman natin, itong dalawang magkapatid, tahimik lang yan. Parang nakikiramdam. Kasi ang labanan kasi dyan mga idol, minsan, pag di ka susunod sa alon ba, di ka sasabay sa agos ng panahon, kumbaga ganun, ay ano to, panahon ni Duterte to, sabay tayo. Kita nyo naman, di ba, sa panahon ni tatay, dami akala mo. Yan naman ang politiko, balimbing. O, ngayon, panahon ni Ngagba. O, dito tayo kay Ngagba. Ganun, sabay-sabay. Pag di ka sumabay sa alon at sumabay sa agos ng panahon, yan, kinasuhan na sila lahat. Bato. Anong pinaglalaban ni Bato? Bayan. War on drugs para sa ating lahat. Ang sinong nakinabang? Hindi naman si Bato. Buwis-buhay pa nga sila, pati pamilya nila. Binangga nila yung mga drug lord kung sino pa dyan. Mga generals. Duterte bang nakinabang? Hindi, di ba? Grabe naman. Kasi ngayon, kalokohan to mga idol. ICC warrant? May kapangyarihan ba ang ICC sa atin? Wala nga kaso si Bato dito sa Pilipinas. Walang nagsampa, wala siyang warrant dito sa atin. Nasaan ang jurisdiction ng ICC? Hindi naman sila pwedeng magdikta sa atin na kaya tayong kontrolin at kayang kontrolin ang mga pati Pangulo. Sunod-sunuran na lang tayo. Ay, total na ba tayo ng ICC? Kita nyo naman si Trillanes, dala pa yung ICC warrant. Ay, nako po. Obviously, mga idol, halatang halata. Yan silang lahat, taga-majority, ay maka-Duterte. Pusong masa. Masa talaga tayo. Ngayon, binibira na sila ngayon. Ganun yun. Kaya itong dalawang tinutukoy ng taga-majority na gusto nilang i-recruit, malamang itong magkapatid na bilyar. Pati yan, dalawa na yan. Pag di sumunod yan, magkaroon yan sila ng kaso patungkol sa mga negosyo nila. O, isipin mo, hanapan ka talaga mapupukol. Tuloy natin. Nasa pamamagitan yan, baka mabuo ang numero sa kanilang inaasam na leadership change. Leadership change. Ano yan? Uuga-uga ang majority at minority bloc ng Senado sa ngayon.
13 ang miyembro ng majority, 11 ang minority. Yun nga lang, si Senator Jinggoy Estrada na may kaso ngayon sa Sandigan Bayan, posibleng makulong. Lalo't non-bailable ang kinasasangkutan niyang kasong plunder. Lagot Kaugnay ng si 507 Jinggoy. Nan-bilya, walang bill ang ano niya. Andun lang siya sa loob. Ay, nako po. Walang piyansa mga idol. Kung mag-guilty man to si ano. Allegation pa lang naman to. Ay, tuloy natin itong mga kickback nila kasi daw. 23 million pesos na umunay kickback niya sa flood control project sa Bulacan. Bukod Kickback? kay Estrada, isa pa raw nakakasuhan ng Ombudsman Senator Joel Villanueva na isa ring miyembro ng mayorya. Pati si Senator Rodante Marcoleta nahaharap din sa reklamong plunder at indirect Isipin mo bribery. yan. Una namang Isipin nyo yan mga idol. Pati si Marcoleta. Grabe naman to. Ano yung Marcoleta allegation niya ngayon? Patungkol itong nakaraang election, may natanggap daw siyang ng mga ganito, ganyan. Grabe. Lahat hahanapan ka ng butas. Pati si Cheese, mga idol. Si Cheesy. Naku, lagot yan. Si Joel. Yan sila. Ninipis talaga yan sila dyan. Ito na nga sinasabi natin mga idol. Pag di ka sumunod sa agos, sa panahon, sa alon, sure ball ka dyan, hanapan ka talagang maipupukol. 100%. Ganon yun. Inday Sara, number 1 si Inday. Kaya nga umiwas si Inday na. Di ba, hinanapan nilang maipupukol. Iniisip nila, banta ito sa darating na panahon ng eleksyon. Ayan, ginawa ng istorya. Ganon ang larong maruming politika. Maruming politika, ha? Kahit wala kang kasalanan, hanapan ka ng istorya. Ganito ang politika talaga. Ito, reality. Ito yung nangyayari sa loob ng mga ganyan. Kita nyo namang nangyayari ngayon. Malapit na ang eleksyon at talaga namang ang Duterte, hindi lang politiko ang kalaban ng mga Duterte, mga idol. Number 1 dyan, itong mga oligarkong mayayaman. Kasi talagang matitino sila. Kahit yung mga buhaya dyan, titino yan sila. Sa panahon ni tatay, talagang iwas muna sila sa kamay nila. Tiis muna tayo. Sabay muna tayo sa Agos. Pagdating na to, laglag natin lahat. Ganon. Kita mo si Inday ngayon. Yan, panganib sa kanila si Duterte. Once makapasok yan si Duterte at mabalik sa palasyo yan, humanda. Ang daming mananagot dyan. Ngayon, walang nananagot sa itong korupsyon. Walang nananagot. Nasaan na yung mga sinabi ng mga diskaya dyan, sinabi nila, kunin nila si Saldico. Number 1, 2 tao ang may hawak ng pera ng bayan, speaker at saka si Saldico. Doon magsisimula lahat yan. 18 Marines, walang nagbanggit, walang nang ano. Kaya itong nangyayari ngayon, kung naalala nyo, yung mga nakarang araw na nagkaroon ng kumusyon ito si Marcoleta at saka si Erwin Tulfo, mga idol. Kasi si Marcoleta, meron siyang motion na gusto niyang ipapatupad. Kasi natunugan sila na itong taga-majority, maraming magkakaroon ng kaso sa kanila. Yung motion na gustong ipatupad ni Marcoleta ay tinatawag na voting. Virtual voting, parang ganun. Na kahit wala ang mga senador dyan sa loob ng Senado, pwede silang bumoto. Online. Kahit nakakulong yan sila. Si Batoman, si Jinggoy, si Joel, sino pa ba dyan sa kanila? Si Robin, Marcoleta, lahat na lang sila. Nakakatawa na magulat ka na lang lahat. Lahat sila, halos lahat na taga-majority. Diba? 2 bilyar. Magkakaroon din ng kaso patungkol dito sa issue ng mga negosyo nila. Isipin mo yan. Ako, pag di ka talaga sumabay, lagot ka. nagtatago si Senator Bato de la Rosa na may ICC warrant of arrest. Ibig sabihin, posibleng ICC na naman to. Wala nga jurisdiction. Tuta na ba tayo ng ICC, mga idol? Nasaan na yung dignidad ng mga pagiging Pilipino natin? Sabihin natin ang ICC, itong Interpol. Bakit? Anong kaso ni Bato sa Pilipinas? Wala!
Grabe, ang tigas talaga ng ulo ng ICC na to. Pilay ang mayorya ng Senado. Kung sakali, ang ngayoy 13-11 baka maging 9-11. Pero para magtagumpay ang isang kudeta, dapat makakuha ng absolute 13 votes para mapalitan ng Senate President. Pero ito, sa programang Story Yan talagang pakay nila mga idol. Magpapalit ng Senate President. Yan si Cayetano, alam naman natin yan, ay talagang makabayan yan. Ang pinaglalaban ng Duterte ay bayan. 100% gusto talaga nilang palitan yan. Kasi pinaka-importante sa lahat pagdating sa trial, ang Senate President. Kasi siya yung stop. Hinto ka muna. Tuloy ka muna. Ganon yun. Bawal yan. Ganon. Hindi pwede yan. Naku po. ko ng One News, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may dalawang senador umano ang disgusted o nandidiri na sa mga nangyayari sa Senado. Dalawa sa kanila na probably after what happened talagang medyo disgusted din naman, hindi sila makapaniwala. So probably these two, probably we can talk to them over the weekend. Pero still no assurance kung sasama sila. Kung sino ang Ito mga idol, pasensya na kay Tolpo Brothers. Nawalan talaga ako ng bilib dito sa dalawa. Itong magkapatid na brothers na dyan, wala. Magaling lang to sa YouTube. Dati, talaga namang humanga tayong lahat. Kaya nanalo yan sa pagiging senador. Akala natin, pagdating sa mga korupsyon, number 1 yan sila. Pagdating ngayon, ang daming korupsyon, wala nga. Wala silang ginawa. Tahimik lang sila. 'Di ba? Napansin naman natin 'yan. Walang nangyari. Kahit naging senador na sila ngayon. Mas maganda na sana sila kung tuloy-tuloy yung pagiging akala mo tapang at tao. Walang kahit sino binabangga. Ngayon, kahit nga yung namuno sa atin ngayon, takot din . Hindi natin alam anong nangyayari sa kanila. Sila siguro. Hindi natin alam. Mahirap maghusga, pero tahimik sila pagdating talaga sa korupsyon. Ang napukol lang nila ngayon, si Jinggoy. Tuloy-tuloy. Damay yan si Joel, pati ang nauna lang si Bong Revilla. Ang daming kongresista na binanggit ng witness ng mga engineer doon, sila mga diskaya doon. Anong nangyari? Wala. Ang daming mga kongresista nun, mga idol. Tuloy-tuloy na yun. Diba? Si Saldico, kaya nga sumibat na . Marami ng mga kongresistang sumibat din. Nawala na dyan ngayon sa Pilipinas. Kaya hindi ako believe ngayon dito. Pasensya na, Tolpo Brothers. Freedom ko rin to. Mga yan hindi na muna pinangalanan ni Tulfo, pero ikinwento rin niya na matapos silang mag-walkout sa plenaryo, nakausap nila si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. In fairness, si Senator Loren, yung pro tempore nila, went up to our room kasi Mix invited her. Pero wala lang, kwentuhan. Tapos biro-biro, sama ka na sa amin. Lord said, no. Sabi niya nga, may mga things pa that I have to resolve or something to that effect. Si Legarda, isa sa bumaliktad para ikudita si dating Senate President Tito Soto. Pero pagilinaw ng senadora, magkakaibigan pa rin sila kahit na nasa magkaibang grupo na. Naniniwala si Senator Tulfo na matindi ang tama sa imahe ng Senado ng mga kaguluhan sa institusyon. Mareremedyohan lang daw ito oras na mapalitan na ang liderato. Si Senator Amy Marcos naman muling iginiit na political persecution ang nangyayari. Timing daw kasi ang attempt ng minorya na harangin ang isinusulong nilang online participation sa sesyon ng Senado. Yan. At Itong sinasabing online participation, mga idol, yan ang sinusulong talaga nila. Kinutuban na sila . Itong mga majority. Si Marcoleta talaga nag-propose niyan na isulong to. Kaya umaayaw ngayon si Rizang Hontiveros noon. At saka ito si Tolpo. Umaayaw sila. Kaya nag-walk out sila . Yun yung araw na yun. Ayaw nilang mangyari yun, magkaroon ng online participation na tinatawag. Online voting. Ayaw nila. Grabe, no?
Alam na nila eh. Sinabi pa nga ni Tolpo yun eh. Baka kinutuban sila, nakakasawa na sila. Kaya ginawa-gawa nila to. Bakit alam mo, Tolpo? Ikaw talaga, advanced ka rin ha. Ang kaso laban kina Senator Jinggoy at iba pang majority senators, malinaw daw na hindi ito para sa hustisya at accountability, kundi anya dahil sa pagiging desperado ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Correct. Yon ang talagang desperado na manatili sa kapangyarihan. Gusto pa nga mag-extend, mga idol. Alam nyo ba yung tsa-tsa na yan? Hindi lang naman presidente ang mag-extend, pati mga senador at kongresista. Yung mga buhaya dyan, sila. Hindi lang presidente, mga idol. Hindi lang natin masyadong napag-aralan itong tsa-tsa. Kahit hindi ko naman ako bihasa sa mga ganon. Dito lang natin nalalaman yan sa mga balita. Pag mag-extend ng itong tsa-tsa na sinasabi nila, ay nako po, hindi lang presidente pala, pati senador at saka itong nasa kongreso. Lahat yan sila, itong mga last term, extend lahat yan, ng mga buhaya dyan. Yun. Dagdag pa ni Amy, disenfranchisement of votes o mababaliwala daw ang ilang milyong tao na naghalal sa mga senador kung hindi sila papayagan na sumali at bumoto sa sesyon via online. Pero git naman ni Senator Peng Lacson, pwede pa rin namang physically present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senator judges. Physically present, si Bato, yun din ang sinabi ni PBBM last time, kahapon yata yun. Kasi pumunta siya sa Senado at bumoto. Ganon. Kung meron siyang naku po. Wag kang Bato kasi ang isa, yung ngagba, patay ka, pain ka dyan, lagot ka ngayon. Sinabi na ni Matibag yan, pag pumunta siya sa Senado, naku, lagot tayo dito, kawawa tayo dito mga idol. Talagang ang Duterte, ang gusto nilang ayaw talaga nilang ibalik ang Duterte. Kasi ang Duterte talaga mga idol, hindi lang naman mga politiko ang kalaban. Number one dyan ay itong mga nagpipinance. Ang pagiging presidente, tandaan natin, Duterte lang ang hindi nila kayang gawing puppet. Halos lahat ang dumaang Duterte, mga idol, ay nagiging puppet talaga dyan. Hindi sila ang nagdidesisyon dyan. Imposible. Ang number one dyan, yung mga mayayaman, mga kumpadre, kumare, mga bilyonaryo, milyonaryo dyan. Kaya hindi tayo umaangat ang Pilipinas. Dumaan ang Duterte, nakaramdam tayo ng pagbabago, lahat sila binantaan. Magbayad kayo ng tamang buwis. Pag hindi kayo magbabayad, isasara ko to. Ganon ang nangyayari dyan, mga idol. Yung mga small time lang yung mga politiko dyan. Ang mga big time talaga dyan, yung may hawak. Itong mundo natin, hindi lang naman yung mayayaman ang may control ng halos lahat dito sa atin. Kaya kawawa tayo. China, ang mga mayayaman in check. Amerika, ang mga mayayaman Amerikano. Sa Pilipinas, ang mga mayaman, dayuhan, mga idol. Hindi ang mga Pilipino. Na posibleng maharap sa pagkakakulong. Pwede raw humingi ng permiso ang impeachment court sa Sandigan Bayan o anumang korte na nakakasakop sa kaso ng isang senador. Doon hihiling ng leave of court. Oras daw na mapayagan ito, eskorta ng isang senador papunta sa Senado para makadalo at makaboto sa impeachment trial. Muling iginiit ni Senator Lacson. Delikado pa rin yan. Kuwari si Bato, i-escortan. Maniwala ka dyan, baka yung nag-escort, baka yun ang mag-ano sa kanila. Delikado yan, mga idol. Kaya online voting na lang para sa akin. Hindi pwede ang work from jail. Ang online participation ay para lang daw sa mga pagkakataong may force majeure at national emergencies. Julius, dahil nauwi nga sa pag-walkout yung diskusyon noong nakaraang Martes doon sa motion kung papayagan ba yung teleconferencing o yung online na pagboto at pag-participate ng mga senador sa sesyon, inaasahan ng mainit na naman na debate sa darating na Lunes. Isa pang dapat abangan dyan, makakabuo na ba ng numero ang minorya at masasagawa na ba yung matagal na nilang pinaplano na kudeta? Lahat ng yan, abangan ng susunod na kabanata. Balik sa iyo, Julius. Mayan, paano yan kung biglang mas marami na ang minority bloc sa Senado?
Eh di kapag nagsimula ang impeachment trial at merong motion, sila na ang masusunod. Paano bang kalakaran dito? Alam mo, Julius, ang daming scenarios kasi and some of them first time mangyayari. Kasi kunwari may tumawid na isa ngayong weekend, kunwari lang naman magiging 12 na yung minority block, pero and then magiging 11, tama ba, yung majority. Pero wala pa rin hindi pa rin mabuo ng minority yung 13. So hindi pa rin siya enough para magkudeta. So first time mangyayari na paano nga ba pag nagpantay yung numero or mas malaki yung numero ng minority kaysa sa majority pero hindi maka-13 para magpalit ng liderato. All those things possible na mangyari this coming week. So yan ang sinasabi ng ilang mga senador na first time in the history ng Senado pag nagkataon. At kung sakasakali naman, Julius, na mabuo na kunwari ng minorya yung kanilang 13 at kunwari lang naman kung sakasakali ay magkaroon ng kudeta this coming Monday at mapalitan yung liderato, maiiba talaga yung simoy ng hangin pagdating dyan sa issue ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kumbaga, titignan natin yung numero kung saan yung Ang dami talagang excited dito mga idol. Number 1 itong media. Yan sila, pagdating sa binanggit yung mga Duterte, impeachment, number 1 yung mga itong media. Pero pagdating sa mga korupsyon, wala ang media. Walang mag-ano dyan, mag-i-interest. Takot din sila. Alam natin lahat yan. At alam ng mga media na itong involved ng korupsyon, itong ng mga namumuno dyan. Takot din silang kasuhan, kumbaga. Kaya walang gustong maglakas loob. Ganon ang nangyayaring labanan dyan. Itong sinasabing kudita mga idol, ulitin natin ay hindi to kudita ng sundalo ha. Magkaiba po yun. Kudita, ibig sabihin gusto silang magpalit ng liderato. Leadership change. Ito na yung tinutukoy ng reporter na babae. Kung magpapalit, tataas ito sa majority, ay sila na yung masusunod. Ngayon, si SP kasi dyan, siya talaga ang pinakabagay talaga dyan na magiging Senate President. Abogado, experience, lahat matalino. Diba? Pag sumagot, makikita mo talagang tama. Sinong ilalagay nila dyan pag manalo itong majority? Si Soto? Ibalik ulit? Si Lacson? O malamang itong sinasabi nila si Gatchel yan. Posible. Posible. Naku po, ang pag ilagay nila dyan si Risa, ay naku po, napakatalino pa naman nun, mga idol. Taga-majority, halos lahat dyan, walang abogado. Ibig sabihin, talagang alam natin, itong taga-majority talaga. Kasi mga abogado yun eh. Halos lahat nandun mga abogado. Diba? Alam nila yung batas, alam nila yung nangyayari. Grabe, no? Ganito ang nangyayari ngayon sa loob ng Senado. Kasi malapit na nga ang trial ng impeachment. Excited pa silang lahat, mga idol. Number 1 yan sila dyan. Itong mga media-media na yan. Media-media man. Tapos pagdating sa corruption, wala naman dyan sila. Lalo-lalo na itong Blue Ribbon Committee na flood control. Walang mangyayari sa atin dyan. Gusto lang talaga nila ang Duterte, huwag ibalik. Kaya tayong mga Duterte solid, todo suporta tayo. Kung wala lang itong social media, itong Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, wala lang itong mga platform na to, hagbayra na daot na daot jud kaayo ang Duterte. Dili man sila kaporma. Kasi kahit yung mga malalaking network, ang balita nila ay ganun. Alam natin yan, hindi pa nauso ang cellphone. Halos lahat tayo mga dilawan. Di ba? Ngayon, totoo yun. Halos lahat ng buong Pilipinas ay dilawan. Kasi namulat tayo sa dilaw-dilaw. Ilang presidenteng dumaan, wala talagang nangyari at walang improvement ang Pilipinas. Dumating yung internet sa buhay natin, itong mga cellphone.
at nagkaroon ng mga media, social media, doon nagsimula. Nahalongkat lahat at nakilala natin kung ano yung totoo at nakikita na natin. Itong nangyayaring flood control, ito ay sinubukan talaga ito si Ngagba ngayon. Di ba? Naalala nyo sa suna niya? Nagpasalamat siya na ang dami niyang project na nagawa. Almost 5,000 na mga flood control na natapos na. Naku po, mga ilang araw lang nagkaroon ng bagyo. At sakuna mga idol. Doon, nakita nating lahat kung ano ang totoo. Nabunyag mga idol. Totoo yun. Nagkalindol, bumagyo, nagbaha. Doon natin nakita kung, siyempre may cellphone na yung mga tao eh. Mas nauna pa sa balita. Nauna pa sa balita ang mga vlogger man dyan. Kasi lahat na, pwede na vlogger, pwede na lahat. Kahit sino kasi may cellphone, upload mo na lang. Nagulat ka na lang. Kaya nasubukan sila lahat ngayon. Itong administrasyon ngayon. Nabulgar eh. Nabuking sila lahat. Lalo na yung flood control. Ghost project, halos lahat. Lalong bandang Bulacan, Nabotas na Maynila. Kasi grabe dyan, isang ulan lang, grabe baha talaga. Dyan at sinubukan sila ngayon ng panahon. Ibig sabihin, yung taas na naghusga mga idol. Pansinin yung mabuti. Nagkalindol sa Cebu. Sinong unang-unang nagtumulong dun? Yan sila Robin Padilla, Bongo, si Bato, si Inday Sara. Sila, yung sinasabi nilang disenteng politiko, akala nila matino. Naku po, wag na lang tayo umasa doon. Kung sino pa tong akala mo pa bad boy, sabi nga nila, matapang atao, medyo bastos. Ganun naman ang dating ng mga Duterte. Pero ang puso nila, nasa bayan. Mga Bisaya, ganun naman eh. Akala ko paano-ano lang, simple-simple lang. Pero pag tayo tumulong, nasa puso, ganun yan sila. Yung mga Duterte. Ngayon, sinubukan talaga yan sila. Grabe yun. Mga sakunang nangyari, kaya grabe ta. Tuloy-tuloy yung lindol nun. Iba-ibang lugar. Parte ng Visayas, Mindanao. Tapos biglang may bagyo, baha. Yun ay ito yung husgahan ng langit. Hindi mo na mapigilan yun. At doon natin nakita lahat ang problema at itong nangyayaring corruption sa flood control issue. Wala pa yung mga PhilHealth ha? Maharlika funds, GSIS, iba pa yun. Oh. Ang langit ng humusga. Kaya itong mangyayaring impeachment trial, sabihin natin ang langit din ito. Pero at the end, itong mangyayaring, tandaan nyo mga idol, itong trial na impeachment, maraming mabubulgar dyan. Marami. Si Inday, hindi naman pwede yan, walang ebidensya yan sila. Lahat yan sila dyan. Yari talaga yan sila. Pinaghandaan yan ni Inday Sara. Ito yung gusto niyang mangyari. Gusto nilang ni Inday Sara na linisin ang pangalan niya at lahat ng magiging twist yan lahat. Abangan natin to sa susunod. Kaya good luck. Kaya sa inyong lahat, tayo mga Duterte Solid, tuloy lang suporta para sa bayan. Okay? Maraming salamat. At dagang salamat sa lahat sa mga nag-follow at nag-subscribe. Mag-ingat tayong lahat mga idol. Laban lang tayo. And thank you. Bye-bye.